You are watching Nanay Karen and Tatay Chester Vlogs. Hey guys, welcome back to another vlog. So for today's video, mag-update lang ako sa aking kondisyon at sasagutin ko na rin yung ibang questions ng mga mommies na nag-message sa amin dito sa YouTube tsaka sa Facebook. So before that, don't forget to subscribe to our channel and itap nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod pa naming videos. And like and follow nyo na rin yung aming mga social media accounts like Facebook and Instagram at Team Amparo's Diary. So before tayo mag-umpisa, I encourage you na panoorin muna yung vlog ko about molar pregnancy and yung day na nalaman namin na may cancer ako para mas maintindihan nyo yung pag-uusapan natin today. So ilalagay ko na lang yung link dyan sa taas at sa baba. Itap nyo na lang para mapanood nyo sila. Okay, so umpisahan na natin agad-agad. Ang usually kasi tinatanong ng mga mommies na nagme-message sa amin, sinasabi nila na, Nanay Karen, may molar pregnancy ako, magkaka-cancer din ba ako? So, hindi po. Yun ang diretso kong sagot, hindi porket nagkaroon ka ng molar pregnancy, magkaka-cancer ka na agad. So, ako ay suggest po talaga na kapag nagkaroon kayo ng molar pregnancy, even after nyong maraspa, huwag nyo isipin na, okay na ako kasi naraspa na ako. Dapat after ng raspa, balik kayo sa OB nyo and kailangan ma-monitor yung HCG nyo. Kasi doon malalaman kung nag-normalize na ba yung HCG nyo. Or kung katulad ko kayo na after ng raspa, tumaas ulit yung HCG ko kaya kailangan kong ma-chemotherapy. So let's say for example, na after nyong maraspa, tumaas ulit yung HCG nyo. So, anong gagawin? Usually talaga, i-refer kayo sa trophoblastic specialist kasi sila talaga yung nag-handle ng mga ganitong kondisyon. Hindi na yung OB. So, ako, ni-refer ako ni Dr. Arcia, yung OB ko, sa isang trophoblastic specialist, si Dr. Ramos. And, ang una namin ginawa ay consultation muna via phone. So, hindi muna kami pumunta sa clinic ng doktora sa Makati. Tinawagan niya muna kami. Then, doon niya in-explain sa amin ano yung ibig sabihin nung result nung HCG ko, ganyan. And then, yun nga yung sinabi niya na I have stage 1 cancer. And then, after nun, may binigay siya sa aming list ng mga lab test na kailangan ipagawa. Ang unang-una talaga nilang i-check yung lungs nyo, tsaka yung basta mga internal organs, kasi chine-check ni doktora kung kumalat ba yung cancer cells o kung nandun pa siya sa uterus or what. Yun yung unang i-check nila doon. So ako, thank God, nung lumabas yung result nung lab test ko, lahat negative pa naman. So, isa lang yung nakita sa akin, meron akong UTI. So, sabi ni doktora, hindi pa kami makakapag-start ng chemotherapy kasi hindi pwedeng merong infection. So, nag-antibiotics muna ako noon ng mga ilang araw bago kami nag-start ng chemo. So, sabihin natin na na-diagnose kayo ng, itong tawag dito ay gestational trophoblastic neoplasia. So, ano-ano ba yung mga options natin kung na-diagnose kayo ng ganitong sakit? Merong dalawang gamot kayong pagpipilian. Una is yung actinomycin and pangalawa yung methotrexate. So, yung actinomycin, binibigay siya via IV, yung parang dextrose. So, syempre, ang tanong nyo, magkano? Ito yung usually tinatanong sa akin ng mga mami, magkano ba inaabot? So, kapag pinili nyo yung actinomycin, ako sa PGH kasi kami nun, inabot kami ng nasa 16,000. So, ang mangyayari kasi nun, ibili nyo yung gamot, it depends sa computation ng doktor nyo kasi kinukompute nila yung height, yung weight, ganyan. So, ako, mga 3 vials yata, ganon, ang inabot. Aside from doon sa gamot, kailangan nyo kasing i-hydrate muna bago ibigay yung gamot sa inyo. So, i-dextrose kayo. Then, after nun, meron pang anti-allergy. Tsaka, sabi kasi nila, nakakasuka daw kasi yung gamot na to. So, bibigyan ka muna ng
Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero binibigay yan para hindi daw masuka yung chemotherapy. Then after nun, tsaka palang ibibigay yung gamot. Aside from those things, kailangan nyo syempreng magbayad doon sa mismong facility and yung PF ng doktor nyo. So ako, doon sa PGH, hindi kami doon sa charity ha. Doon kami sa, may isa kasing building doon na siya sa left side ng main gate ng PGH. So, nandun din yung pharmacy. Sa second floor, doon yung room for chemotherapy talaga. So, maraming mga lazy boy doon. Ganun yung itsura niya. Then, ang division niya lang is curtain. So, kung marami kayo doon, tig-iisa kayong lazy boy, curtain lang yung division nyo. Ganun yung itsura niya. So, gaano ba katagal inaabot? Ako parang umabot ng mga 3 to 4 hours, ganon, yung isang session. And itong actinomycin, binibigay siya once every 2 weeks. Abot kami ng lahat-lahat, nasa 16,000 yung isang session. Pero maliles pa naman yun kung may PhilHealth kayo or kung mako-cover siya ng health card nyo. Sad to say, ako yung health card ko, hindi covered ang chemotherapy. For inpatient lang daw yung kina-cover nila. So, lahat ng bill namin talagang out of pocket siya. Yung second nyo namang option is yung methotrexate. Ito namang methotrexate, ano lang siya, injection. So, i-inject lang yung gamot and then that's it. Ganon siya. So, kung iisipin mo, mas simple siya compare sa Actino. Kaya lang, ang pinagkaiba nila, kung si Actino, once every 2 weeks, eto si methotrexate, injection nga lang siya, pero every day for 5 days ang isang session. So, magkano siya? Depende again kung makakailang vials kayo. Ang makakasagot lang yan ay yung doktor nyo kasi siya yung magkukompute kung ilang vials yung kailangan nyo. And then, yung PF ng doktor. So, mas mura siya compare sa Actino kasi wala na kayo ibang babayaran. Yun lang, yung gamot lang, tsaka yung PF ng doktor. Kaya lang, kaya namin mas pinili yung Actino, it's because, yun nga, dahil once every 2 weeks lang siya. Unlike itong methotrexate, araw-araw kaming pupunta kay doktora para magpa-inject. Methotrexate, kami nasa 8 to 9,000 yung gamot plus yung PF ng doktor namin. So, it would vary siguro kung magkano yung sisingilin ng doktor nyo sa inyo and magkano yung presyo ng gamot na ibibigay sa inyo. So, ano yung mga side effects ng chemotherapy? So, sabi ni doktora, iba-iba talaga yan. Depende daw sa pasyente kasi sa experience niya daw, yung iba niyang pasyente nagkakasingaw and then mahapdi yung sikmura. Kaya, bawal din kumain ng mga oily food, anything na may caffeine o yung mga soda. Kasi nga, makakadagdag siya sa hapdi ng sikmura. So, ako, ang side effect sa akin, after ng chemo, nangihina ako talaga. Para akong ginulpe, ganon. Parang gusto ko lang humiga, gusto kong matulog. Then, yung paghapdi ng sikmura, naranasan ko rin yun. Kaya, tuwing umahapdi yung sikmura ako, kumakain ako. So, isang side effect nun, tataba ka. Hindi, yun talaga yung ginagawa ko. Sabi naman ni doktora, okay naman yun. Pag nakakaramdam ka ng hapdi ng sikmura, kumain ka lang. Meron din nireseta sa akin si doktora, yung sodium bicarbonate. Pero, ang hirap niya talagang hanapin. Like, halos lahat na ng butika na pagtanungan na namin dito hanggang Makati. Kaso, wala talaga kaming makita. Good thing na nabanggit na isang patient ni doktora na merong available sa Shopee. Kaya nag-check kami. Nakabili naman kami. Kaya lang ang bilis niyang ma-out of stock. So sabi, hindi daw talaga nakapag-produce ng ilang gamot dahil sa COVID. Ayun, pinakita naman namin kay doktora yung nabili namin sa Shopee. Sabi niya, legit naman yun. So, safe naman. Sabi ko, Dok, medyo... Siyempre, alam nyo naman, ini-intake natin yun. Kaya parang nakakatakot kung hindi natin sure kung legit ba yung mabibili natin online compare sa mga nabibili natin sa butika. So, nung pinakita namin kay doktora, legit naman daw, i-flash ko na lang dyan sa screen para may idea kayo kung ano itsura niya. So, aside sa sodium bicarbonate, kailangan talaga more and more water. So, kung ginagawa ko, naglalabas talaga ako ng sarili kong bottle ng tubig
para makita ko kung nakakailang liters na ba ako. Kasi sabi ni doktora, after ng chemotherapy, ang goal talaga ay ma-flush siya sa body dahil nga ang chemo drug ay may kakayanan kasi siyang patayin yung cancer cells, 'di ba? Pero kaya niya rin patayin yung mga normal cells. So ang goal is ma-flush siya sa body, and the best way to do that ay i-increase yung liquid intake. So ako, yung personal experience ko, bago ako mag-chemo, I started at 1,500 yung HCG ko. And then we chose yung Actino kasi nga, once every 2 weeks lang siya. Kahit mas mahal, mas gusto namin yung dahil isang beses lang kami pupunta every 2 weeks, 'di ba? Compare dun sa methotrexate na everyday pupunta kami from QC to Makati. Sobrang hassle yun sa amin. After ng first Actino ko, yung HCG ko from 1.5 umabot siya na ng 2,000 2,045 if I'm not mistaken. So instead na bumaba, tumaas pa siya. Sabi ni doktora sa amin, gusto nyo pa bang ituloy yung Actino or mag-switch na tayo sa methotrexate kasi parang walang effect siya sa akin. So sabi niya, pwede rin naman itry natin isa pang beses. Kung wala talaga, kailangan na talaga mag-switch. So, sabi namin, sige, try pa natin ang isa pang beses. So, second chemo ng Actino, and then, after 3 to 4 days, nagpa-lab test ulit. Ang HCG ko, from 2,045, bumaba naman. Kaso, 2,008 lang. So, wala pang 50 yung ibinaba niya. So, sabi ni doktora, hindi talaga maganda yung ganun. Dapat, after ng chemo, mabilis yung pag-drop para masabi mong may effect yung gamot. So, wala kami ibang choice kundi mag-switch sa methotrexate. Then, at first, medyo nahirapan kaming mag-adjust sa schedule kasi, magpapasok ka na rin, 'di ba, ng October. So, pasok yung mga bata sa morning, and then, kailangan ko magpa-chemo ng after lunch. Kaso si Tatay Chester, may trabaho siya. Kailangan nasa office na siya ng before 3 o'clock. So, ang ginawa naming diskarte nun was sa umaga, assist muna sa pag-aaral ng mga bata. And then, after lunch, punta kami ng Makati. And then, gusto ni Tatay Chester, hatid niya pa ako pa uwi. Sabi ko, hindi, i-drop off na lang siya sa work niya sa Makati. Then, ako na lang mag-isa ihahatid nung nakausap naming driver. So, yun yung nag-work na sistema sa amin. From 2008, yung HCG ko, after one session ng methotrexate, nag-drop siya to 360. So, sobrang saya namin as in dahil ang laki nung dinrop nung HCG ko. Meaning, sobrang effective niya sa akin. So, kahit na araw-araw yung pagod ng biyahe from QC to Makati, okay lang kasi effective naman siya. Then, another session. Then, after ng isang session, lab test ulit. Yung latest na lab test ko, nasa 56 tayo. Grabe, konti na lang. Konting-konti na lang. Kasi sabi ni doktora, kailangan mag-drop siya ng 5 or less than 5 hanggang 0. So, 0 to 5, yun. Masasabi mo na normal na. And then, kung normal na, 0 to 5 na yung HCG, kailangan pa ng 2 sessions para totally mapatay na yung lahat ng cancer cells sa katawan ko. So, sa mga mommies na nagme-message sa amin, or kung mapapanood nyo tong video na to, or yung video ko about molar pregnancy, may intindihan kita kung malulungkot ka, syempre, kasi health natin yung nakasalalay dito. Pero huwag kang matatakot. Ang importante lang dyan is sundin mo yung ipapagawa ng mga doktor sa'yo. Mag-focus ka lang sa pagpapagaling. And yung pera, syempre definitely gagastos talaga kayo. Pero sa ngayon, huwag mo munang problemahin yung laki ng ginagastos. Gawan nyo muna talaga ng paraan. And then, pag magaling ka na, tsaka nyo naisipan kung paano nyo siya babayaran. Ganun namin talaga siya iniisip ni Tatay Chester kasi yung gastos namin, grabe talaga kung every week, parang papatong siya ng papatong. Pero sa ngayon, ang goal talaga namin ay
gumaling muna ako. So, the rest ng mga kailangang isipin, tsaka natin yung gawa ng paraan, mag-focus muna tayo sa pagpapagaling. And isa sa mga masasuggest ko sa inyo mga mommies, kuha talaga kayo ng insurance, and piliin nyo yung may coverage sa health. That would be best. Huwag nyo na hintayin na magkasakit kayo bago kayo kumuha ng mga ganyan, kasi hindi mo alam kung kailan katatamaan ng kung anong sakit. So, better na maging ready ka na after nung maraspa ako. A few days after that, actually, nagpunta kami ng video. Kumuha agad kami ni Tatay Chester. Hindi ko alam na magkaka-cancer ako. But thank God, parang dun kami nilid ni Lord talaga na, okay, ito na yung mga nangyari sa health mo. Parang may, parang may mga cues na priority yung health mo. So, thank God kasi 2 months after naming mag-open, na-diagnose ako with cancer. And ang laking bagay kung may makukuha kami doon sa insurance ko para makabayad, alam mo yun, sa mga kautangan namin. One more thing, pwede kayong kumuha ng PWD ID. So, malaking bagay din siya kasi makaka-discount kayo sa mga check-up nyo. And ang laking tulong nun kasi once na nagka-cancer ka, lifetime na yung monitoring niyan. And higit sa lahat, ang ma-advise ko po sa inyo ay lagi kayong magpe-pray and i-surrender nyo lahat kay Lord. Kasi ito namang sakit, hindi naman natin to hawak talaga. Hindi naman natin kayang pagalingin yung sarili natin. Only God can heal us. And please, listen to your doctors. Kung ano yung pagagawa sa inyo, kung ano yung sasabihin na ito yung bilin mo, ito yung inumin mo, sundin po natin. That's for our own good. And kung gusto mo talagang gumaling, kailangan mong sundin yung schedule na binigay ng doktor, lalong-lalo na kapag na-diagnose ka ng cancer. Kasi sabi nga ng doktor ko, low risk itong cancer na to, pero napaka-aggressive niya. Mas aggressive pa sa akin. O, very aggressive, meaning kung hindi siya maagapan, pwede siyang kumalat sa lungs, sa brain, and sa iba pang internal organs. So, kung na-diagnose po kayo nito, please, huwag nyo na pong patagalin. Kung yung finances ang iniisip nyo, gawan nyo po muna ng paraan para paggaling nyo, tsaka nyo na lang po isipin kung paano nyo siya mababayaran. And isasama po namin kayo sa aming prayers, and let's claim or complete healing na bago magpasko, magaling na tayo in Jesus' name. And I encourage you, mami, kung katulad kita na nagka-molar pregnancy and nagka-cancer, kayang-kaya mo yan, don't lose hope. Ilaban mo yan para sa pamilya mo. And merong magandang plano ang Diyos sa'yo, at wag na wag kang mawawala ng pag-asa. Gagaling ka. Basta gawin mo yung part mo and always pray to God. So, ayun lang naman yung ating update. And kung may na-miss ako na questions na hindi ko nasagot, feel free to comment down below, or pwede nyo rin kami i-message sa Facebook page namin. So, ayun lang po. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe to our channel, and i-tap nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod pa naming videos. And don't forget to like and follow our Facebook and Instagram accounts. Thank you guys for watching. Hope to see you on our next video. God bless you. Bye! Ingat po tayo. Bye!